Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Magandang gabi sa lahat ng mga bumubuo ng napakagandang channel na ito sa YouTube at sa lahat ng mga silent at active listeners and commentators na palaging nakatutok at nag-aabang sa mga bagong uploads mo. Simula kasi nung unang beses kong makinig sa programa ninyo, ay nakahiligan ko na kaagad po ito. Active ako sa comment section at madalas akong magbigay ng opinyon tungkol sa mga kwentong tinatampok mo sa iyong channel. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Renz. I'm 22 years old and a college student dito sa isang state university sa Bulacan. Architecture ang kurso ko. Kung tinatanong ninyo kung bakit ito ang kinuha ko, ang masasabi ko lang ay na-appreciate ko kasi ang texture ng mga establishments, na-appreciate ko ang design. Alam nyo yon, yung parang everything nowadays ay dumadali na without compromising its design. Lahat madali nang magawa at makuha. Anyway, February 14, 2022 noon, habang nakikinig ako sa bagong upload sa Papa Dudut Stories, may napakinggan akong isang story. Kinikilig ako noon sa tinampok ninyong kwento that day. Kahit nasa loob ako ng jeep, pinagtitinginan ako ng mga tao. Pero ewan ko, dinala ako ng Papa Story. Sa mundong walang problema, sa mundong nag-exist ang pag-ibig. Dinala ako ng vibe na yon. Kinabukasan, ang araw na nakilala ko siya. Ang taong tila ba nagbago sa aking buhay. Natandaan ko noon, pasakay na kami ng jeep ng kaibigan kong si Gerald nang may mapansin akong pasahero na kumuha ng atensyon ko. Isang napakagandang babae. Ewan ko ba, pero kinilig ako nang makita ko ang babaeng iyon. Natahimik lang habang nakasilip sa bintana ng jeep. At nang sumakay nga kami ni Gerald sa loob, hindi ko maiwasang mapasulyap sa babaeng yon. Hindi ko naman magawang makipagkilala kasi very awkward para sa first impression. Kaya hinayaan ko lang, pero tinandaan ko yung uniforming suot niya. Kasi bala ko noon na pumunta ako sa school niya at doon ako tatambay para makita lamang ang babaeng yon. So yun nga, habang nasa jeep kami ay napansin nga ng kaibigan ko na napapasulyap-sulyap ako sa babae noon at halos katapat ko lang. Diskartehan mo na brother, mukhang single eh. Pabulong na wika ni Gerald sa akin. Ha? Paano mo nalaman? Nagulat ko pang tanong sa kanya. Pero pabulong. Ayoko naman kasing gumawa ng eksena. Baka kasi makahalata si Miss Beautiful. Kung may boyfriend yan, hindi yan magko-commute mag-isa. Basta alam ko lang, ligawan mo na, wika ng kaibigan ko. Habang nilakasan niya noon ang kanyang boses sa huling pangungusap niya. Ano ka ba? Huwag kang ngang maingay. Kukuyugan kita dyan eh. Pabulong na saway ko sa kaibigan ko. Pero mukhang nakahalata yung babae at napatingin siya sa amin. Siyempre ako naman ay iwas tingin muna kasi nahihiya ako. Lalo na kapag nalaman niya na siya ang pinag-uusapan namin. Ang kaibigan ko naman, makalipas ang kaunti, ay muli siyang bumaling ulit sa bintana habang umaandar pa rin ang sinasakyan naming jeep. Isang saglit pa ay nagulat ako nang pumara na yung babae. Kasi yung jeep namin ay nasa tapat ng university niya. Sinundan ko yon ng tingin hanggang sa makababa na ang babae. Pero noong nasa baba na ang babae, ay aksidenteng nagtama ang aming paningin. Siyempre papadudot na mula ang pisngi ko noon sa sobrang hiya. Kaya medyo iniba ko ang focus ng mata ko. Tapos yun na nga, umalis na yung jeep namin at natanaw kong pumasok na yung babae sa gate ng university nila. Ang torpe mo! Parang mag-hello ka lang kay ate, hindi mo nagawa. Wala na, nakababa na yung magandang dilag.
Wika ni Gerald sa akin sa normal niyang boses. Hindi lahat ganong kadali, Brad. Okay, hindi lahat minamadali. Katwiran ko naman sa kanya. Napailing na lamang ang kaibigan ko sa naging sagot ko. Sus pare, dapat pag may pagkakataon sinunggaban mo na. Hindi mo alam. Baka mamaya last chance mo na yan, sabi pa niya sa akin. Pero kahit maliit na ang chances na magkita pa kami ng babaeng iyon, ay nanatili pa rin akong positibo noon. Hindi Brad, naniniwala ako. Magkikita pa kami ulit. Tsaka kung hindi man kami magkitang muli, alam ko naman kung saan siya nag-aaral. Sagot ko pa noon sa kaibigan ko. Iisa-isahin mo ang mga estudyante doon sa katabing university natin? Panunubok ni Gerald sa akin. Napangiti naman ako. Kung kinakailangan, gagawin ko. Dagdag ko pa. Brad, private yun. Papaalisin ka ng guwardiya. Hindi naman ako papasok eh. Kahit sa labas lang ako maghihintay. Sagot ko naman. Napailing na lamang ang kaibigan ko sa narinig niya mula sa akin. Bahala ka nga. Mangarap ka lang dyan. Libre naman yan. Biro pa niya sa akin habang natatawa. Tumawa na lamang din ako noon. Pag napasagot ko yung babaeng yon, Brad, hulog ka sa akin. Biro ko din sa kanya. Papadudot ang unang beses na makita ko ang babaeng yon ay hindi ko na siya nakalimutan. Hindi naman to the extent na distracted na ako sa pag-aaral. Alam mo yung parang dumadapo siya sa isipan mo paminsan-minsan. Naalala ko pa yung paglipad ng buhok niya habang nakalingon siya sa may bintana ng sinasakyan namin. Hindi man siya nakangiti ay parang masaya pa din ang mukha niya. Sobrang ganda niya, papadudot. Tipong kung meron siyang boyfriend, gagawin ko talaga ng paraan para mapasa akin siya. Pero nung araw ngang iyon ay napaisip din ako sa sinabi ni Gerald na baka nga hindi kami magkita ng dalawang yon. Pero tama naman ako, hindi ba? Parang mali naman na bigla ka na lamang kumausap ng tao nang hindi kayo magkakilala. Hindi naman ata normal na basta na lamang siyang kausapin basta. Papadudot, malakas ang paniniwala ko noon na magkikita pa kami ulit. Maliban sa magkatabi lang naman ang university namin, nasa isang bayan lang kami. Masyadong maliit ang bayang ito para hindi ko ulit masilayan ang ganda niya. At hindi nga ako nagkamali noon, papadudot. Dahil isang araw ay muling pinagtagpo kami ng tadhana in the most awkward way. Natatandaan ko pa noon habang nasa bookstore ako at naghahanap ng librong kakailanganin ko sa pag-aaral ay aksidenteng nakabangga ko. Yung babaeng lihim ko ang hinahangaan. Siyempre, nagulat ako and at the same time ay nahiya. Kasi mukhang nasaktan yung babae sa pagkakabangga namin. Agad akong humingi ng sorry. Pero itong babae ay mukhang may pagkasuplada pala. Kasi parang hindi nito tinanggap ang apology ko at nagalit pa siya sa akin. Pero syempre, humingi pa rin ako ng sorry. Pero nag-walk out na ito. Bala ko pa sanang habulin kasi bigla na lamang itong nawala sa paningin ko. That time ay nakaramdam ako ng kaunting panghihinayang. Pero alam mo, papadudot, malakas pa rin ang kumpiyansa ko noon na muli kaming magkikita ng babaeng yon. Pakiramdam ko, lagi akong may pag-asang magtatagpo ulit kami. O siguro'y defense mechanism ko na lamang yon dahil sa hindi ko siya magawang lapitan. Kaso makalipas ang 4 na araw ay hindi na nga nag-cruise ang landas naming dalawa. Pero hindi ko naman hinayaan na mamatay na din ang pag-asa ko. Alam ko ang school niya at doon ay imposibleng hindi pa kami magtagpo. At yun nga, on the 5th day, simula nung aksidente sa bookstore, ay sinadya ko na ang babaeng yon sa school nila. Naghintay ako sa may labas ng university nila upang ma-check bawat estudyante ng eskwelahang yon. Matyaga akong naghintay noon, papadudot. Nagdarasal ako na sana'y makita ko ang babaeng bigla na lamang tumibok ng puso ko. Hindi ko man siya kilala pero alam ko sa sarili ko noon na siya ang babago sa aking buhay.
Hindi nga nagtagal, isang himala ang naganap. Nakita ko yung babae na lumabas sa gate nila. Siyempre ako, kunwari ay stock lang muna. Oo, alam kong maling mag-stock ng babae. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko noon. Pero aaminin kong parang nanliit din ako sa ginagawa ko. Hindi kasi nakaka-entertain, isang desisyon na ang ginawa ko. Nilapitan ko yung babae. Pero aksidente kong nahablot ang sukbit niyang bag. Dahil dito ay napagkamalan akong hold-upper ng babae. Aray! Bakit mo hinablot yung bag ko? Magnanakaw! Natarantang wika ng babae. Siyempre, nagpanik naman ako sa ginawa ng babae. Hala! Huwag ka namang sumigaw! Inaano ba kita? Sabi ko sa kanya. Bakit ako hindi sisigaw hinablot mo? Balik sa akin ang babae. Hindi ako magnanakaw. Okay, ano kasi? Naputol yung sasabihin ko nang ma-recognize ako ng babae. Ikaw nga. Ikaw yung nakabunggo ko sa bookstore nung isang araw. Tama ngang hinala ko. Magnanakaw ka. Masamang tao ka. Tulong! Tulong! Wika nito. Miss, wag ka ngang mag-iskandalo dyan. Nakakahiya. Sinubukan ko pang pakalmahin noon ang babae. Pero nagsimula nang makuha niya ang atensyon ang ibang dumaraan. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Naiirita niyang tanong sa akin. Sinubukan ko namang magpaliwanag sa kanya. Kanina ka pang tumahimik. Nakapagpaliwanag na ako. Ganito kasi yon. Matagal na kitang hinahanap at saka sinusundan. Yon ang sabi ko. Pero huli na nang mapagtanto kong parang mali ang pagkakasabi ko. At tulad nga ng inaasahan ko, ay na-misinterpret niya yon. Stalker ka! Rapist ka! Naku, para replyin mo ako, tapos nanakawan mo pa ako. Stalker ka! Stalker! Tulungan niyo ako! Wika pa ng babae. Pero sa puntong iyon ay lumayo na ako. Dahil mabigat na ang akusasyon na ibinigay niya. Pagkatapos kong humingi ng sorry sa babaeng yon, ay tumakbo na ako palayo sa kanya. Tapos noon, Papa Dudut, ay inis na inis ako sa aking sarili. Kasi mali pa ako ng pagkakasabi. At saka, syempre nagkamali din ako ng ginawa. Kaya tuloy naging awkward ang pagkikita namin ng babaeng iyon. Ganun pa man, hindi pa rin nagbago ang mga nararamdaman ko para sa kanya. Ewan ko ba, Papa Dudut, alam kong nakakatawang isipin na nagmamahal ako sa isang babaeng hindi ko alam ang pangalan. Di ko man siya kakilala o nakakausap na ng mahaba-haba, ay alam ko pa rin na siya yung tipo ng babaeng mamahalin ko. Minsan naman yata talaga nararamdaman mo na lamang na mahal mo ang isang tao kahit na hindi mo alam. Tipong mahal mo lang siya at hindi mo na kailangang magdahilan pa kung bakit. Ano nga kaya ang pangalan ng napakagandang babaeng iyon? Bakit gano'n na lamang niya sinakop ang utak ko? Bakit gano'n siya kadalas tumakbo sa isipan ko? Kahit tinatarayan niya ako. Kahit wala pa kaming pinagsasaluhang tawanan, ang gaan lang ng pakiramdam ko sa kanya. Samantala, hindi pa rin ako tumigil noon sa pag-aabang sa kanya. At dahil nga sa hindi ko alam ang schedule niya. Since, alam niyo naman, pag college, iba-iba ang schedule natin. Kaya umasa lamang ako noon sa chances. Kung hindi ko siya makita, sumusubok ako sa ibang araw. Pero syempre, hindi na ako nagpapakita kasi alam kong matatakot na naman siya sa akin. Sa pagkakataong iyon, ay parang kontento na muna ako sa pasulyap-sulyap. Okay na kasi akong nakikita lamang siya. Nabubusog na ang mata ko. Natutuwa pa ang puso ko. Sabi nga sa akin noon ni Gerald, infatuation lang daw ang nararamdaman ko. Pero sa nabasa ko kasi, Papa Dudut, nagtatagal lang ang infatuation ng 1 linggo. Pero lampas 1 linggo na, ayun, matayog pa din ang nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa isang araw, Papa Dudut, ay lalo pang tumatag ang pag-asa ko. Dahil ang tadhana ay talagang gumagawa ng paraan para magkita kaming dalawa.
Yon ang akala ko. Dahil sa isang party ng common friend ay nakita ko ang babaeng hinahangaan ko. Pero nagtaka ako, Papa Dudut. Kasi hindi niya ako kilala. Kinausap ko yung babae at nakipagkilala ako. Nalaman kong Princess ang kaniyang pangalan at mayroon pala siyang kakambal. At yung kakambal niyang yon ang siyang babaeng hinahangaan ko. Samantala mabait si Princess at kasing ganda rin ng kakambal niya. Ang pinagkaiba lang nila ay ang hairstyle nila. Straight hair kasi yung babaeng hinahangaan ko. While si Princess ay kulot na mahabang buhok. Anyway, aaminin ko kaagad na nag-click kaming dalawa ni Princess sa isa't isa. Ewan ko ba, pero nakalimutan ko noong araw na yon yung babaeng hinahangaan ko na Sofia pala ang pangalan. So yun na nga, Papa Dudut, madali kaming naging magka-vibes ni Princess. Tulala habang iniisip ko noon na sana si Princess ay si Sofia na lamang. Pero yun, nanatili pa rin ang paghanga ko at pag-ibig kay Sofia na mailap sa akin. Yun nga lang, ang madalas laman ng panaginip ko noon ay si Princess. Kaya tuloy pag-gising ko, napaisip talaga ako. Sino ba talaga ang dapat? Si Sofia o si Princess? Samantala kinabukasan ay muling nagsalubong ang landas namin ni Sofia. Na-dislocate, may pambayad ako, sabi pa niya sa akin noon. Okay lang sa akin, ako na lang, ako na ang magbabayad. Okay, ang sabi ko, hoping na pumayag siya sa gusto ko. Pero lalong napasimangot lang si Sofia sa akin. Alam mo, hindi ka lang stalker, makulit ka pa. Stalker pa din ba ang tingin mo sa akin? Sabi ko, feeling disappointed na sa mga panahong yon. Of course, once a stalker habang buhay na stalker. No, ewan ko sa'yo. Naku, kung hindi lang ako nagmamadali, bababa na ako. Sabi pa niya sa akin. Ang sungit mo naman. Buti pa yung kapatid mong si Princess, ang bait-bait. Sabi ko sa kanya. So, nagkita na pala kayo ng kakambal ko, pero tulad pa rin ng dati. Hindi pa rin maganda ang naging kinalabasan. Siguro'y dahil na rin sa pangit ang naging first impression niya sa akin. At dahil sa pagtrato niya sa akin noong araw na yon, alam ko na ang kalalabasan nito. Papa Dudut, noong araw na yon ay tinigil ko na ang kahibangan ko sa kanya. Namulat ang mata ko sa realidad na hindi talaga pwedeng magustuhan ka ng taong gusto mo. Hindi pwedeng laging masunod ang nais mo. Oo, pwedeng pagtrabahuhan para makuha. Pero may mga bagay lang talaga na kahit gaano mo pagtrabahuhan, kung hindi para sa iyo, ay hindi mo pa rin makukuha. Kailangan mo lang tanggapin at mag-move on na lamang. Ilang buwan din bago ko matanggap sa sarili ko ang kinahinatnan namin ni Princess. At nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko dahil malapit na din naman ang finals. Total, pag-aaral naman ang pinunta ko sa school at hindi ang manligaw o magkaroon ng karelasyon. Okay na ako talaga, Papa Dudut. Bumalik na ang dating sistema ko. Hanggang sa muli kaming pagtagpuin ng tadhana ni Princess. And the rest is history. Dahil matapos kong makuha ang cellphone number niya, ay naging textmates kami. Pero nung hindi na nauso ang text messages, ay sa Facebook at Messenger ko na siya kinausap. Madalas kaming mag-video call sa isa't isa. Hanggang sa yun na nga, na-develop ang feelings namin ni Princess para sa isa't isa. Samantala, si Princess na rin ang naging daan para magkabati rin kami ni Sofia. Humingi siya ng sorry sa akin at ganoon din ako sa kanya. Naging friends din kami, pero nawala na yung nararamdaman ko para sa kanya. Dahil ang puso ko noon ay inukopa na ni Princess. Hanggang sa isang araw ay nag-decide na kami ni Princess na maging kami. Nakuha ko na ang kanyang yes na sagot. Pumasok kami sa isang relationship at confident kaming pareho na magiging maganda at everlasting ang aming pagmamahalan.
At hindi nga nagkamali. Dahil tumagal talaga kami. At sa kada araw na lumilipas ay lalo naming minamahal ang isa't isa. Hindi man kami ang tinadhana ni Sofia pero nagpapasalamat na rin ako dahil nakilala ko naman si Princess. May better plans pala ang tadhana para sa akin, Papa Dudut. Yun yung sinasabi ko sa inyong konsepto. Lahat ng bagay sa mundong ito ngayon ay madali na lahat. Electronic na lahat. Isang pindot, lahat ay automatic. Pero sa pag-ibig ay hindi pala. Katulad ng buhay na dumadali. Kahit maging moderno na ang mundo, hindi ibig sabihin noon ay mababago na ang pag-ibig. Still, it took time para maging perfect, hinahasa, at hindi pwedeng isang salang lamang. Yun katulad ng nangyari sa akin with Sofia. May nadali ako, ang feelings ko. So nasaktan lamang ako. I learned, Papa Dudut, na bawat bagay na mahalaga sa atin, kailangan nating pagtrabahuhan ng maigi. Basta kasi, mararamdaman mo na lang na yun na. This is for me. At siya na ang mamahalin ko habang buhay. Look at me. After 2 years being in a relationship with Princess, ay nag-marriage proposal na ako sa kanya. At tinanggap niya iyon, Papa Dudut. Nagpaplano kaming magpakasal ni Princess pagkatapos kong graduate ng college at makapasa sa board exam. Kaya ang masasabi ko ay focus lang sa goal at mararating mo rin yon with proper action. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 5th year na ako at gagraduate na. Mas stronger pa rin kami ng fiancé kong si Princess. Sobrang happy ko, Papa Dudut. Lalo na kapag nababalikan ko na naman ang nakakatawang istorya naming dalawa. Sana marami kayong natutunan. At muli, maraming salamat at more power sa inyong napakagandang programa sa YouTube. Lubos na gumagalang, Renz. Maraming salamat, Renz, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Totoo talaga na minsan ay mapaglaro ang tadhana. Pero lagi mong tatandaan, something happens for a reason. At ang pagkikita ninyo ni Sofia ay isang plano ng tadhana para mag-cruise ang landas ninyo ng ultimate love mo na si Princess. Yung inakala mong nawala na sa'yo ang taong gusto mo only to find out na may better pa palang darating para sa'yo. Sabi nga sa kasabihan, destiny is not designed by mere mortals like us. It is crafted. Kaya magtiwala lamang tayo sa Diyos. Hayaan nating gawin niya ang plano para sa buhay natin. Dahil anuman ang plano ng Panginoon sa atin, ay sigurado namang maganda yon. Kaya nga, sa mga wala pa ring pag-ibig o naghahanap ng pag-ibig, huwag mainip. May plano sa atin ang Diyos. At darating ang tamang pag-ibig sa tamang panahon at tamang tao.